Mga kababayan, mga kaibigan, maligayang pagbabalik po. Kamusta po kayong lahat? Meron po tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon at meron po tayong minomonitor na posibleng pumasok na bagyo sa loob po na ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Ito po ating minomonitor na low pressure area dito po sa may bandang Silangang Mindanao mga kaibigan. As of now, may layo po itong 1,495 kilometers dito po sa may bandang east of Eastern Visayas. Nasa labas pa po ng PAR at inaasahan within the next 24 to 48 hours, ito po yung magiging isang mahinang bagyo or tropical depression. Tignan natin mabuti mga kaibigan dahil nga po ito ay mabilis na lumalakas sa paglipas lamang ng mga oras. So ang tanong na ating mga kababayan, eto nga po ba ang panibagong bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Well, upon checking po sa ating pinaka-latest weather update mga kaibigan, ay patuloy po na lumalakas from 35 to 45 kilometers per hour. Ito pong lakas ng hangin, itong low pressure area na ito. At kapag ka ito po ay nakapasok sa PAR, tatawagin po itong bagyong Marce sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So let's check mga kaibigan yung direksyon niya para maaga nang mapaghandaan ng ating mga kababayan at hindi po matulad doon nga po sa nangyari kay Bagyong Leo na hindi tayo masyadong prepared, ang laki po na naging pansala. So mga kaibigan, inaasahan po na bukas po ng madaling araw ay papasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at tatawagin pong Marce or Mars sa English po mga kaibigan. Yan po ang pronunciation nila, and base na rin po sa latest track po ng Japan Meteorological Agency, posibleng magbanta po ito dito po sa may bandang Northern Luzon sa Huwebes o Biyernes at inaasahang magiging isang severe tropical storm. Ito pong forecast ng Japan Meteorological Agency mga kaibigan mas advanced forecast po mga kaibigan na pinapakita para mas makapaghanda tayo. So ngayon, ang sinasabi po dito sa Japan Meteorological Agency, yung forecast nila ay Northern Luzon. Alamin natin yung mga lugar na posibleng maapektuhan. So pinag-iingat po ngayon mga kaibigan. Siyempre alam naman natin kapag Northern Luzon, kasama po dyan ang Ilocos Norte. Kasama po dyan ang ilang bahagi po ng Lawag. Kasama rin po ang Bigan City, Ilocos Sur. Kasama po ang Ilocos Norte mga kaibigan. Yung mga lugar po na yan, mag-ingat po kayo dyan. Kasama dyan, siyempre ang Cagayan Valley. Alam naman natin, dyan din dumaan. Ito nga po si Bagyong Leon. Itong Cagayan Valley na apektuhan din po mga kaibigan. Kasama sa Cagayan Valley, itong Tuguegarao City. Kasama pong ilang bahagi dyan mga kaibigan ng Sierra Madre Mountain, Isabela, yung mga lugar po na yan. At siyempre, Cordillera Administrative Region, Baguio City, Sagada, Mountain Province, yan mga lugar na po yan ay posible pong daanan. Ito nga pong si Bagyong Marce kapag ka nakapasok na ating Philippine Area of Responsibility. Ang Pangasinan, kasama rin yan mga kaibigan. So pinag-iingat tayo dahil ngayon nakikita natin within the next 24 hours, ito yung magiging isang tropical depression. And then within the next 48 hours or pagpatakpo ng Huwebes o Biyernes, magiging isang severe tropical storm ito mga kaibigan. Pero hindi naman ito nakikitaan ng landfall scenario sa loob po ng ating Philippine landmass. So mas maganda na lamang na nakahanda tayo at nakaprepare dahil nga po hindi naman natin mapepredict yung pagbabago ng kilos. Ito nga pong si Bagyong Marce kung sakaling mabuo po siya. At dahil nga po mga kaibigan, ito ay inaasahan papasok within the next 24 hours sa ating PAR. Meron din isa pang tayong na-monitor na sama po ng panahon mga kaibigan. Cloud cluster sa likod lamang po nito nga pong low pressure area o posibleng Bagyong Marce. At ito yung nakita naman natin na to, wala pong potensyal na maging isang ganap na bagyo at wala ding direktang epekto o walang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. As of now, ang ating pinaghahandaan ay itong bagong bagyo na papasok. So kapag ganito mayroong bagyong panibago na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility, lagi kong pinapaalala na mas maganda lagi kayo aware, informed sa lagay ng ating panahon. Especially yung ating mga gamit, laging naka-prefer yan dahil who knows, hindi natin alam kung kailan po magkakaroon ng malalakas na pinsala itong mga bagyo. At syempre, dapat meron tayong stock ng mga pagkain, anumang bagay na kaya natin para in case magkaroon ng biglaang malakas na buhos ng pag-ulan ay nakahanda po tayo. So tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, hindi ito pananakot bagkos pabala ng mas maaga para mas makahanda po tayo or makapaghanda sa paparating po na posibleng bagyo. But as of now, hindi po natin ito maituturing na threat
or kasing lakas po ni Bagyong Leon. Dahil ayon sa pinaka-advanced forecast, hanggang severe tropical storm lamang siya, which is yung severe tropical storm, naglalaro lamang yung lakas ng hangin yan, pro na 92 to 110 kilometers per hour. Medyo hindi naman ito kalakasan, pero mas maganda na nakahanda tayo mga kaibigan. So for now, yan lamang pong update sa lagay ng ating panahon. No? Inaasahan din, napapansin nyo mga kaibigan, ang ilang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ngayong hapon. Dahil kung titignan nyo makulimlim ang panahon, ay anytime pwede pong magkaroon ng pag-uulan na sinasabi natin, ito yung rainfall advisory na posible pong itaas ng pag-asa. So mga kaibigan, mga kababayan, paalala ko, mas maganda nakahanda tayo ng mas maaga kaysa magugulat na lamang tayo may bagyo nang nakapasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.